Hindi, ito yan. Kanino ba nagmana? Yun na. Diba? Abogado rin naman si Digong. Pero grabe, yun na nga. Yun mismong ebidensya, namin, yung mga sinabi niya. Biruin mo ito mabigat to, ebidensya laban kay Bato. Ay, ano po, Terry, may sinabi po kaya, ebidensya namin, so may kinalaman kayo dun sa interim release na na... Hindi, ito yung sa buong kabuuan ng kaso. Nakikilig natin namin. Yung sa kabuuan ng kaso, alam mo sa Senate hearing, si Senador si Bato ando doon siya. Sinabi ni Digong, ayan si Bato, member yan ng Davao Death Squad. Tama. Sa pool. Napakamot si Bato. Hindi mo pwedeng sasabihin na joke yan o ano. Agad-agad yung video, yung transcript, padala ka agad namin. Tapos ka agad so si Bato. Maraming nakaabang pala sa lahat ng sasabihin ni Digong noon. Kasi partner, nanumpa siya doon. Bali, involved pa rin po pala kayo kahit gano'n na po yung nangyari na... Oo, hanggang ngayon, lahat ng pwedeng itulong, testigo, ebidensya, inaano natin, pinapasa natin. So, ayun nga yung tanong ni Magandang hapon at magandang gabi. At syempre meron tayong espesyal na bisita ngayong hapon. Ito po, nandito po ang ating idol. Syempre, idol ngayon ng mga Pilipino ito, si Senator Trillanes. Opo, magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo. Kasamang Mike, kay Takero at kay Koy. At sa ating mga viewers and listeners. Yun. Ngayon natutuwa ako kasi at least ngayon natupad na yung nangyari na yung gusto nating ma-interview si Senator. Senator, ngayon sa totoo lang hindi ko namin binubola, Sa mga comment section talagang parang nabago yung dating galit sa iyo yung tao. Bigla ngayon parang puro positibo yung papuri sa iyo. Nakakatuwa, siyempre, At sana nga maraming mga kababayan tayong mamulat, Kasi lalo na yung mga kabataan, karamihan diyan hindi nga ako kilala na At least nakikita nila ngayon yung mga bagong lumalabas na impormasyon na hinihimay nyo rin naman, di ba? Sa mga vlogs nyo at naiintindihan. Yun. At kasama pala namin si Koy at si Takero na magtatanong sa iyo, Senator, handa ka na ba na sagutin na lahat yung aming katanungan sa iyo? Partner Mike and Senator former Senator Antonio Sani Trillanes. Maraming Pilipino ngayon ang gustong alamin yung mga nilabas mo nung nakaraan. At maging mainit yung pangalan mo. And then right now, napansin natin na sabi mo nga bilog ang mundo. And maraming katanungan na gustong tanungin ng taong bayan ngayon sa iyo, Senator Antonio Sani Trillanes. Well, magandang opportunity nga ito dahil itong forum nyo, iba yung nare-reach niya. Hindi yan yung regular ko na naabot. Kaya I hope makapagbigay tayo ng mga magagandang insights this afternoon. Kasi ang Radyo Pilipinas Sen is Luzon, Visayas, Mindanao ang makakarinig sa iyo ngayong araw na ito, Sen. Ngayong hapon kasi naabot po nito radyo at saka telebisyon at syempre sa ating mga social media platform. Po. Sabi anuin ko lang, minsan alam ko marami kayo tatanong. Sabi ni partner Koy, bilog daw ang mundo. Sinasabi mo yun. Ngayon sila na nagsasabi nun ngayon na kapag ka daw gumulong uli at sila naman yung nasa taas, humanda daw. Yung mga lahat ng mga taong ang tawag nila mga nang api. Totoo po ba sila yung nang api o sila ang naapi? Minsan nalilito na rin po kami kung ano ba talaga. Alam mo yung mga mulat nung mga pangyayari na yan. Teka, nawala. Teka. Yung mga mulat na ang wala pa. Nawala. Okay na? Okay na. Yun. So tuloy natin, Nawala lang tayo sa screen saglit kasi merong konting inayos sa mic. Nagbabalik tayo. Sentry. Yung mga mulat na kababayan natin noong mga panahon ng 2016 to 2022, alam nila yung katotohanan din na yung pag sinabi mong bilog yung mundo, di ba? Nung panahon kasi na yun, sayang binigyan silang pagkakataon na manilbihan na maayos, iahon mula sa kahirapan yung mga kababayan natin.
Pero sinayang nila Sinayang yung pagkakataon nilang sila'y nasa ibabaw. Kaya sana nga hindi na mangyari yung umikot muli at sila ulit yung mauupo doon dahil gigibain nila yung bayan natin. Paano po ba yung ibig sabihin para sa inyo nung sinayang nila? Alam mo nung 2016, marami talaga mga kababayan tayo na binigyan ng pagkakataon si Duterte. Even ako nung nanalo nung nanalo na siya noong 2016, we were willing to step back and parang pakita niya yung gilas niya, pakitang galing niya at yung mga pinangako nung kampanya ma-fulfill. In fact, kahit anong nandoon ako sa Senado, kada budget hearing, hindi ko kinokontra yung budget niya ni Duterte kasi yan yung pinakang armas nung isang administrasyon para ma-fulfill niya yung mga programang pinangako niya. Kaya hindi ko ginagalaw 'yon. Kaso despite that, 'di ba, yung kapangyarihan na binigay sa kanila ginamit pang api ng mga kababayan natin Yun ang mabigat. Pinag-usapan nga namin ni Koy nung last time yung sa Caloocan. Dumating yung punto na yung laganap ng EJ case, hindi lumalabas yung mga tao pagka madilim na kasi makukursa na dahan ka Gagawin pang kota. Oo, makokota ka. Hindi yun yung dapat na ginagawa ng isang presidente, 'di ba? Dapat maano ka, free ka. For example, itong nangyari nung naupo na to si President Marcos. Binalik niya yung democratic space na sinasabi ko. Pwede ka ngayon bumatikos kahit sino kahit yung mga Duterte, kahit banat-banatan nila si presidente, kahit yung administrasyon, hindi ka kukuyugin nung na tipong EJK ka, tokhang ka, walang ganon. 'Di ba? Kaya yun yung espasyo. Kasi demokrasya sige, opinion mo. At yun, kami sa oposisyon, hindi inipit. Wala nang ipitan. In fact, lumuwag, nakalaya nga si Senator De Lima. Tapos itong media o yung Rappler dati talagang nakabantayan kasi nirarallian sila nung panahon ni Duterte. Nirarallian sila. Ngayon, kahit banat sila ng banat, wala nang hindi na sila nakabantay kasi yun na nga, walang mangiipit. Ganun dapat. Pero sabi nila, Senator, hindi daw talaga daw sinamantala daw nila Sinamantala nila yung pagkakataon para ubusin yung kaban ng bayan. Sabi sa amin. Sabi ng mga kapitbahay ko ganyan. Yan, isa pa yun talagang nilimas nila. Sabi ko nga, sa lahat ng sulok ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, talagang nag-aagawan sila ng racket. Ito na lang yung sa bigas, di ba? Isang indicator yan. Nung naupo siya, halos magsi-50 yung... Correct. Nung naupo si President Marcos, magsi-50 yung bigas. Ngayon, may 27, 28 ka naman bibili. Mababa talaga. Tapos yung, siyempre, yung sa Kadiwa, may 20, di ba? Yun, ramdam ng mga Pilipino yun. Pero nung si Duterte, nung naupo siya, mga ganon, 31 pesos yung pinakamababa. Pinakamababa. Tumaas yung Hindi, yung quality yun. Umabot ng mga 26, yung mga yung NFA rice po ata mga NFA rice. Pero yan, sabihin mo na 25 to 30 nung naupo si Duterte. Nung patapos ni Pinoy. Nung natapos siya, biruin mo 50. Nawala po yung NFA rice po ata. Senator, nakikita ko pa nga umabot pa ng 70. Kasi parang may 68 ganyan. Ang pinag-usapan natin dito yung NFA rice lang. Kita mo. Parang mas atang pinaboran nila during that time yung importations kaysa sa napansin ko rin yun. Bakit? Kasi ando doon yung kita. May tripa po doon. Pinagkakakitaan nila. Ibang klase, sabi ko na nga ba. Di ba kaya nga pagtatanungin mo yung mga Duterte, o sige, tatanungin kita, umasenso ka ba nung panahon ni Duterte? Then tatanungin natin ang taong bayan. Yun ang mabigat. Hindi nila masabi. Okay, sige, idol nila, pero hindi rin niya masabing
In fact, grabe nung pandemic, yung Pilipinas ang pinakang kawawa noon. Di ba Sen, yung nagbibigayan na ng usod, sukot-sukot? usod lang daw po siya, ano, ha? Tsaka si biyahe ni Goyo. Yung inyong mga mic, ha? mic. Okay, sige, Okay. tuloy. So ako may tanong lang po ako sige, kanina. tuloy May mo. follow-up question po sa Sentry, no? Kasi sabi niyo nga po kanina, nung pagpasok ng Duterte admin, sinuportahan ninyo. Pero nung later on, talagang kayo yung number 1 talagang bumatikos eh. Kailan nyo naisip na talagang ito na dapat mag-all out na ako, na talagang titirahin ko na itong administrasyon na to bilang oposisyon? Ano yung naging turning point ninyo? Yung reason? Nung campaign, di ba, nasa kabilang kandidato. So tapos, nung nanalo na, mid-May yun na-proclaim na siya. Di tapos na, siya na yung ginusto ng taong bayan. So nag-step back ako. Hindi naman ako nag-support openly, pero nag-step back ako, inobserbahan ko. So quiet lang ako. Until nung June 30 pag-assume niya, day 1 pa lang, daan-daan yung nangangamatay. Teka Day 1 muna. pa lang, Sentry, na ano nyo na, napansin nyo na. Grabe na yung patayan. Ngayon, Totoo yan. Anong nangyari dito? So, June 30 yon, ang session kasi nagsisimula mga last week of July eh. Correct. So, yung isa't kalahating buwan na mahigit na yon, talagang inoobserbahan namin yung nangyari. But nagpapatayan at mga pulis yung ginagamit. Yeah. So, kailangan ng ano yon? Call out. Oo, i-call out para baka meron lang naliligaw na landas. Kaso hindi huminto eh. Yun na, tuloy-tuloy. Nung dumating yung punto nga na, paano na? Sino na yung, lalo na nga sa Caloocan, yun ang pugad marami. So, totoo nga. Call out. Diyan po galing yung controversial na si di ba? Kian De Los Santos. Oo. Yes, yan. kabarangay ko. Yeah, Partner. talaga. Actually, partner, kalaro ko sa basketball, si Kian De Los Santos. Kaya nagtataka ako nung sinabi nung mga pinban sa balita na courier? Sabi nga nila, may bit-bit na droga. Alam mo, sa totoo lang, pinabubulaanan ko yan. Hindi ko nakita si Kian De Los Santos o Na gumamit. Ayaw niya dyan kasi magpupulis yun eh. Tsaka inamin naman nila. Inamin naman nila, di ba, na nung nabisto na talaga, inamin nila na ano daw, para mistaken identity o ano man. Pero yung una nila, sinabi, hindi, may dalang courier yan. Parang, pagka pinatay ka, whether totoo o hindi, sasabihin lang ng laban, sasabihin lang, kawawa naman. Tapos, yun. Yan naman ang utos ni former President Duterte Yun na encourage the manlaban. Yun mismo yung polisiya, di ba? Kaya makita yun talaga. na hindi na to mga tiwaling mga pulis. Kasi, tapos ina-arbor pa, di ba? Yun. At ayun din po yung mga ebidensya din nila nyo sa ICC. Yun na mismo. Sentry, unahan ko na yung katanungan kasi marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga naniniwala kay dating Pangulong Duterte, ang paniwala nila dahilan ng pagkakadampot at pagkakahuli ni dating Pangulo, si Pangulong Bongbong. Siya ang sinisisi. Oo. Yun ang nakakalungkot dito na alam nung mga pinuno nila, yung mga leader nitong Duterte camp, kung ano yung dahilan. Pero kailangan nilang lokohin yung mga supporters nila na ganun nga, na parang santo ito na pinadampot lang kasi kalaban sa politika. Hindi yan. 8 taon binuo ng ICC yung ebidensya laban kay Duterte. At tayo mismo, nakita natin yung mga pangyayari na yon. Hindi niya maikakaila yun. Bawal kasi yun di ba? Na kahit sabihin mong, hindi, mga adik naman yung pinapatay. Kahit na. Hindi pwede. Bawal yun. Kasi kung gano'n na, paano? Ang masama nito, hindi naman dinadrug test yung pinapatay. Kaya nga po. Direktahan na lang. Oo, bumubulagtaan na lang So, ano naman, tapos ito yung masakit. Yun nga, nalaman pa natin, hindi pala totoo yung, hindi pala sa sincero na linisin yung lipunan na sa drugs. Kasi yung pala, ano niya, pang-cover niya dun gustong sa... monopolyahin. I-monopolize yung supply. Nagyabang ng 6 months 3 to 6 months. Pero Sentry, speaking of ICC, kasi lumabas yung decision ng ICC sa interim release na yung mga tinuturong dahilan, yung mga sinabi ni Sara Duterte na kapag si Duterte daw nakalaya, pauwin sa Pilipinas, mag-mayor. Iba naman yung sinasabi nung abogado. Klaro, So, ano po ba,
sinungaling po ba si Sara dito sa mga pinagsasabi niya? Oo, alam mo ang problema kasi dito sa magkakapatid, yung mga anak ni Duterte. Ito, medyo masakit na salita ito, pero parang hindi na palaki na maayos eh. No, Di ba? Parang mukha nga, halata naman. Parang wala sa Sipolog, no? hindi wala sa tamang hulog eh, parang gano'n. Ang problema doon, pagka kahit sa rally, hindi ang pinakamabigat eh, nung sinabi niya na ando doon sa Netherlands, sa Dahig eh. Sabi niya doon sa supporters Jailbreak niya. daw po ba yun? I-break out natin. I-break out natin si sabi ko nung sinabi, tapos ka, wala. Yan na nga. Hindi man, abogado po siya, di niya man laban na isip yun. Kasi nasanay itong mga to na they get away with anything na sasabihin Mula nila. bata sila. Mula bata. So, ibig sabihin na, Sentry, hindi matatakpan yun ng pagiging abogada niya. Hindi. Kasi alam natin kapag ka naman ikaw natuto sa paaralan, eskwelahan, at ikaw ay edukado, natuto at mataas ang pinag-aralan mo, kahit pa paano ma-adjust mo yung kung ano yung mga pangit sana na mga pag-uugali Partner, Ikaw, ang tanong doon partner, nai-apply niya ba sa sarili niya Yun nung nga habang nakikita niya na sa senaryo na nakakulong na yung tatay niya? Ayun na nga. Hindi. Ito yan. Kanino ba nagmana? Yun na. Diba? Abogado rin naman si Digong. Pero grabe. Yun na nga. Yun mismong ebidensya, namin. Yung mga sinabi niya. Biruin mo ito mabigat to. Ebidensya laban kay Bato. Ay, ano po, Terry, may sinabi po kaya, ebidensya namin, so may kinalaman kayo dun sa Saan? dun sa interim release na na Hindi. Ito yung sa buong kabuuan na okay. kaso. Claro. Yung sa, nakikilig natin ang sabi namin. yung sa kabuuan ng kaso, Okay. alam mo yung sa Senate hearing, si Senador si Bato ando doon siya. Sinabi ni Digong, ayan si Bato, member yan ng Davao Death Squad. Tama. Presapul. Napakamot si Bato. Hindi mo pwedeng sasabihin na joke yan, o Yan. kung ano. Agad-agad, yung video, yung transcript, padala ka agad namin. Tapos ka agad So, si Bato. maraming nakaabang pala sa lahat ng sasabihin ni Digong so, noon. bali- Kasi partner, nanumpa siya doon. Oo. Bali, involved pa rin po pala kayo kahit gano'n na po yung nangyari na... Oo. Hanggang ngayon, lahat ng pwedeng itulong, testigo, ebidensya, inaano involved pa rin natin, pinapasa natin. So, ayun nga yung tanong ni Insan, Mike, bakit si PBBM yung sinisisi? Kaya nga. Kayo pala yung may... Kayo pala may kasalanan. At saka napansin ko, nung nakaraan po, huli kayong nakita na may post kayo doon sa ICC, Sa Dahig. sa Dahig. Doon po sa malapit sa pintuan ng kulungan ni dating Presidente Duterte. Nagwawala itong mga Duterte allies. Lalong-lalo na si Robin. Gusto daw ho kayong paimbestigahan. Ano masasabi niyo ron? Yun na nga sabi ko na napaka-simple. Sabi ko, game ako dyan. Pero sasayangin mo yung oras ng lahat. Senado. Kung gusto mo lang malaman, makumpirma kung binisita ko si Digong o hindi, tanungin mo si Sara kasi araw-araw nag-uusap sila sa telepono. The question, Sen, binisita mo ba talaga? Nakita ba kayo sa loob? Hindi. Kasi nga ayaw ko rin siya makita. Di ba? Ayaw ko rin. Yung bibisitahin mo, gusto mo, di ba? Hindi. Kasi Sentry naalala ko yung nagtalo kayo doon sa hearing sa Kongreso 'Di ba? Sabi niya, pirma na ng waiver. Oo, sige, anong kapalit sir? Gumaganon siya. Ay sabi niya, sasampalin ka raw daw sa public. Ay sabi mo naman, game ka. Okay. Baka Pwede ako. kayong isakripisyo yung mukha niyo. Yun na ka, di ba? Tuwan-tuwa kami doon si Digong pikon na pikon Gusto iba to yung mic. Tayo partner. Mike. Pero Sen, Pero nagpapaawat yun Papaawat. Nagpapaawat. Sabi niyo pa sa Delima nun pero sa social media partner, Sen, alam mo yung ngiti mo doon, anong tinawag nila ngayon? Oo nga. Historical smile. Naging memes po yun. Naging Yung ngiti nyo na yun. Iba Yeah, sabi ko. Pero pagka nabasa mo na kasi si Digong, ano mo na kaya nyo siya paglaruan na. ma-decode mo na siya ano lang kasi talagang yung mga supporters niya, talagang parang hypnotized, alam mo yun? Kulto. Kulto. Kaya sabi ko nga tignan mo si Pulong, yung sasaksakin niya yung bugaw, Oo nga. binoto pa rin, tumaas pa yung Oo nga. Totoo. Yun Mas sinasabi. may rating yung Tumaas pa nanalo pa. rating.
After nun, sabi ko kung akong gagawa nun, may video gano'n. Oo. Wala ka na. Wala ka na. Finish. O goodbye ka na. Ito hindi, tumaas pa. So ibig sabihin, sa mata ng mga botante niya, at least sa distrito niya, talagang walang gagawing mali ito. Lahat tama. Oo. Pero, Sentry, yung ganong klaseng mentality ba ng mga taga Davao? Kasi, next election na 2028 Yeah. Sa tingin niyo po ba, posibleng madala pa buong Pilipinas nun? Kung si Sara tatakbo? Ah, Kaya pa ba nila? palagay ko, nabawasan na sila di hamak. No? Kaya nga kailangan tuloy-tuloy lang yung paglabas ng katotohanan ng impormasyon. Kaya yung, alam mo yung naudlot na impeachment, kung natuloy yun, talagang maraming susuko na sa kanila. Nako. Makikita nila yung kung gaano. Yan nga po, speaking of impeachment, kasi kami mga vlogger nga po nun sinabi na nga namin na kahit na matalo si Sara kahit manalo si Sara sa impeachment, mabuksan lang yung bank account. Yun. Ayun lang makita ng mga tao. So ito yung bago niyo pong pasabog sa bill sa isang news network Oo. na tungkol nga dito sa mga bank account na posibleng mabuksan sa paparting na kaso. Yung Makapagbigay ba kayo ng info dito? Kasi medyo excited. parang ako ganito dito yung sen Parang sa amin kasi, hindi na mahalaga kung ano maging husga. Ang mahalaga kung ano yung ipapakitang depensa at saka kung ano yung ipapakita naman ng mga taga-usig. Yeah. Correct. Di ba ba? Yes. So doon kami nakatutok. Especially Po, alam nyo, ang tingin dito kila Sara Duterte, kila Pulong, kila Baste, at kay Digong, alam nyo yung mga probinsyano. Kasi ganyan ang kahit naman sa mga pelikula, di ba, yung mga probinsyano, katulad ni Dolphy, kunwari si Dolphy, pupunta sa Maynila, sasakay ng elevator, iiwanan yung tsinela sa labas ng elevator. Ngayon, magpipipindot. Aakyat ngayon yung elevator. Pagbukas ng pinto ng elevator, wala doon yung tsinelas niya. Ngayon, kung sino-sino sisisihin. Alam ko kasama niya dyan, pati si Panchito. Di ba? Kumbaga, yung kanilang pagiging, yung kaingutan nila, kamangmangan, katangahan, yun ang pinaka dapat sisihin. Yung pagiging ignorante. Ngayon, ang mga Duterte, papakita sila ng katangahan, kaingutan, kamangmangan sa social media. Magsasalita sila ng kung ano-ano. Di ba? Ngayon, kapag itong mga sinabi nila, mga naging salita nila, ay siyang naging dahilan ng hindi paglaya ni Digong at pagkakadenay ng interim release, magagalit sila kay PBBM. Isisisi kay PBBM. Isisisi sa kung sino-sinong tao. Samantalang wala namang ibang dapat sisihin sa nangyayari sa kanilang ama kung hindi ang kanilang mga sarili. Di probinsyano. Alam niyo yung ganong galawan? Paano ka ba? Ignorante ka ba sa batas? Biruin mo, vice-presidente ka. Hindi ka nag-iingat. Naka-livestream, magsasalita ka ng gano'n, jailbreak na natin yan, lalaya na tatay ko. Tapos, ang ipaglalaban ng mga bobong DDS, hindi, joke lang yun. Naku, alam naman nila, joke lang yun Kahit nga yung abogado nila, si Kaufman, sinasabi? Hindi daw siya makapaniwala na yung ganong litanya ni Sara, seseryosohin daw ng ICC. Alam nga namang hindi seryosohin yan. Kaya nga diba, less talk, less mistake. Kaya lang wala matigas talaga tong mga to. Talagang magbubunga nga sila na magbubunga nga. Pag merong unfortunate events na hindi papabor sa kanila, isisisi nila sa ibang tao. Galawang probinsyano itong mga ito no? Kaya, pasensya na kayo, di ba? Ganun talaga Kayo rin na nagpapahamak sa inyong mga sarili, gumagawa kayo ng katarantaduan, di ba? Imaginein mo, si Digong, umattend ng hearing sa Senado, umattend din sa Quadcom. Under oath ka dyan. Alam nga namang sabihin mo na joke lang yung pagturo mo kay Bato de la Rosa as a Davao Death Squad member. Lahat daw ng naging chief of police ng Davao City naging miyembro ng Davao Death Squad.
Hindi mo pwedeng sabihin, hindi, ano, joke lang yun. Kayo naman, di na kayo nasanay sa akin, joke lang yun. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Under oath ka. Hearing ng Senado yun. Kapag tinanggap ng Senado na nagjo-joke lang si Digong, aba, ibig sabihin pala hindi seryoso si Digong sa kanyang mga sinabi doon sa hearing sa Senado. So lahat pala ng sinabi ni Digong doon, joke. Diba? Kaya nga po makikita natin dyan sa mga pagharap ni Digong sa Quadcom, sa Senado, pikon na pikon siya kay Trillanes, pikon na pikon siya kay Risa Hontiveros. Diba? Alam nyo, ito naman na talaga yung masasabi natin na paglagapak ng mga Duterte. Dahil na rin sa sarili nilang kapabayaan, dahil na rin sa sarili nilang kabubukan, at hindi po yan magtatapos lang basta dyan. Talagang kada may mangyayari pong unfortunate event sa buhay ng mga Duterte, wala po silang ibang sisisihin kung hindi po ang Pangulong Bongbong Marcos, ang administrasyon niya, at kung sino-sino pa na kumbagay kumokontra sa kanila, di ba? Kaya po, marami pa tayong makikitang ganyan, marami pa tayong mapapanood na ganyang mga actually comedy nga di ba? Yung mga nangyayari dito sa mga Duterte ngayon, talagang parang sila yung mga laughing stock ngayon ng taon na ito dahil nga po sa napakaraming kapalpakan na pangyayari, ang kanilang sinisisi ibang tao. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasa namang panig kayo ng mundo, Momo, chup chup, love you, God bless us all, Pilipinas. God first. Oy, shoutout sa Radyo Pilipinas, sa The Big B. Thank you sa inyo pong video at kay Sentry, kay Biay Nikoy, kay Takeru Miyamoto at kay Boss Mike Cervera. Thank you po.